Hindi alam ni Loren Legarda ang mga pinagsasabi ni Tuta Soto. Iyak si Our Lady of Insertion Hontivirus. Talo sa kaso laban po sa mga Duterte diehard supporters at pinasaringan pa ng Department of Justice. Aray ko po! Hindi na ho talaga umuuyon ang panahon sa mga galit sa mga Duterte. Dahan-dahan na yung tinatawag na there will be a day of reckoning. Tuta Soto at Loren Legarda nagtablahan. Nagtablahan nga ba o hindi lang nagkaintindihan sa script? Nakakahiya naman. Ang mga sinungaling ay pinsan ng magnanakaw na si Tambaluslo. Ito po ay may kinalaman tungkol po sa nangyayari kagahapon na tangkang kudita at pagsipa kay Tuta Soto. Marami po kasing pinagsasabi si Tuta Soto. Anak ng kagwang, yung mga pinagsasabing script ni Tuta Soto, hindi pala alam ni Legarda. O, ano ngayon, nagtablahan o naglaglagan? Anak ng kamuti. O. Magandang gabi po sa ating lahat. Pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe. Pakipindot po ang inyong notification bell para lagi po tayong updated sa ating mga video at Bisdak Historiador. Aba, pa-subscribe, pangalawang YouTube channel ko po. Minsan, nagla-live po tayo dyan. Kanina, nag-live mga 10 to 15 minutes lamang. O, ito. Unahin na po natin ang pagkatalo ng Hontivirus. Bago po natin pag-usapan itong tablahan ni Soto at Legarda. Kamakailan po kasi, naalala po ninyo na yung kainitan doon kay alias Rene Michael Morillo, naalala po ninyo? Na nag-video po yung si alias Rene at sinabi niyang binayaran siya ni Hontivirus ng 1 milyon, no? Para lamang magsinungaling at gawa ng kasalanan si Pastor Apollo Sikibuloy, former President Duterte at Vice President Inday Sara Duterte. Nag-viral nga ho yun, no? At pati nga si Bato dinamay, si Senator Bungo dinamay. Tinuruan nga daw siya ni Hontivirus para magsinungaling sa halagang 1 milyon pesos. At bawat kaso na pagsisinungaling ay may bonus siya, parang piramiding ang datingan. Nung nag-viral po yun, di ba, shiner ng mga DDS yun. Kaya biglang viral. At shiner din po ng ibang mga DDS vlogger. Kagaya po nila ni Atty. Trixie Cruz Angeles, nila ni Banat Bay, at Atty. Ferdinand Topacio. Marami rin mga sinasabi si Atty. Ferdinand Topacio laban kay Hontivirus. Kaya nagsampa po si Hontivirus ng cyber libel case laban po sa mga DDS. Kaso ang problema, natapos na po ngayong araw yung kahibangan niya. Benasora, no? Ito na. Talagang kamalasan dumating kung Hontivirus eh. Oh, ito. Department of Justice, Benasora. Ang cyber libel case na isinampa ni na Hontivirus. Binasura na ng Department of Justice ang cyber libel complaint na inihain ni Senator Risa Hontivirus laban sa ilang personalidad o sa social media matapos magpasya ang prosecutor na walang sapat na prima facie evidence para ituloy ang kaso. In short, gawa-gawa, balit sibuyas, haka-haka. Ang mga kinasuhan po niya ay sina Atty. Ferdinand Topacio. Nagalit na galit si Topacio dyan eh. Banat Bay, Jeffrey Silis, kay Eric, Kefi Chu, Jason Sa, Manong Jason Sa, at Tio Moreno. Dahil sa isang viral na nag-akusang sinuhulan niya ang isang testigo para mabigyan ng piking testimonya sa pagdinig sa Senado. Yun na nga, yung kasagsagan ni Pastor Apollo Sikibuloy. So, paano to? So, yung talo siya sa kaso, so ibig sabihin, legit yung video, no? Hindi AI, hindi fake news. So, totoo yung sinare na video ng mga sinampahan niya ng mga DDS. So legit si Michael Morillo. Pwede bang sabihin natin na legit din po yung 1 million na isinohol mo, Hontivirus? Ay nako, dapat ito ang makulong. Siguraduhin mo manalo ka, Hontivirus, sa 2028. Kasi pag hindi ka manalo, hindi ka naman talaga manalo, there will be a day of reckoning. Panigurado ang panahon ay babalikwas at ikaw naman ang gagapang sa putikan. Hindi naman yan nanalo sa pagkasenador, isang term lang naman yan. Wala kulay dilaw, mga kaliwang grupo. At may pasaring din po ang Department of Justice laban po dito kay Hontivirus. Palakpakan po muna natin isa po itong tagumpay para sa mga Duterte diehard supporters, lalo na po sa aming mga DDS vlogger na talagang nagre-rebat, no? Tungkol po sa mga fake news na ipinapakalat ng mga mainstream media, pati po mga ensaymada vloggers, nagre-rebat lang naman tayo. Kumbaga, yun yung version nila, ito yung version natin. Kaya nga, huwag magbalat sibuyas, anak ng kagwang, nagiging ka pa, senador, tanggapin mo yung criticism sa'yo. Kasi criticize ka naman, ito yung senador na wala, tamad pala ito ng senador. Walang alam sa mga panukalang batas, mas matalino pa si Idol Robin Padilla pala dito kay Hontivirus. Pero nagaling-galingan ang buwang, no? Pinatikim rin po siya ng Department of Justice, pinasaringan po siya ng DOJ. Ayon po sa Department of Justice, bawal ang sensitive. Ayan ang paalala ng Department of Justice para kay Senator Hontivirus. Umani ng pansin ang naging pahayag ng Korte Suprema
matapos itong sipiin sa resolusyon ng Department of Justice kaugnay ng ibinasurang cyber libel case ni Senator Risa Hontiveros. Ang sabi ng Korte Suprema, being sensitive has no place in this line of service. More so when allowing, otherwise has the potential to create a chilling effect on the public. Talaga. Walang puwang ho ang mga ganyang klaseng mga balat sibuyas, mga onion skin na mga public servant gaya ni Bumit, gaya ni Bunying, gaya yung mga ibang kalyado ni Ngewim, mga balat sibuyas kayo, mga inayupa kayo. Siyempre, Hontiveros, gusto niya siya lang ang bumatikos. Pag siya ang babatikusin, ayan, cyber libel sedition agad, anak ng kamuti. Kaya nga hindi hindi bagay sa isang tao na pumasok ka po sa public service pag hindi mo kayang tanggapin ang mga kritisismo sa iyo. Nagsalita na po diyan ang Supreme Court nga even the highest criticism laban po sa isang public servant ay walang kaso. Pag mumurahin ka, walang defamation. Libre mura to. Walang inciting to sedition kasi pinasok mo yan eh. Dapat paalalahanan mo yung sarili mo na ito ay public service. Public service is a public servant. Public servant is a public service. O tama ba? Tama yun pala. Public servant is a public service. Ayan. Sinsya na. Siyempre, serbisyo publiko. Ang dapat atupagin mo, hindi yung mag-ngiyak-ngiyak ka. Masyado kang sensitive. Iba kasi pagtigang. So, pahiya ka ngayon, Hontiveros. So, nasan ka na, Rene? Rene alias Rene Michael Morello, lumabas ka. Tapusin mo itong kasinungalingan ng babaeng ito, Hontiveros. O, ito, doble pa pagkatalo. Kasi sabi kasi ni Hontiveros, presidente daw siya eh. Presidenting talunan. O, ngayon palang talo ka na. O, meron pong tawag niyan, survey, social media survey, sa patungkol sa presidential survey. So, 3 po yung inilagay. Nakita ko lang din po ito. I think trending po. Kung sino yung iboboto mo. Yan ay survey lang naman sa social media. Sa awa ng Panginoon, si Our Lady of Insertion, 2.2%. Yan, sa the situation report po yan, nakikita ko po. Informer Online Polls Result na yan. Duterte, Inday Sara, 97.6%. Hontiveros, 2.2%. Salamat kaayo, Mr. Chair. Remulla, parang si, parang si Tambaloslos, 0.2%. Salamat tayo, Mr. Chair. Kaya kayong dalawa, Hontiveros, Remulla, huwag nyo nang subukan. Masisira ang buhay nyo. Matatalo kayo sa eleksyon, panigurado. Matik yarn. O ano na, dahil talo si Risa Hontiveros sa kaso laban sa mga DDAs, abahoy, dapat po ito parusahan at kasuhan din po ng mga DDAs, balik ta rin. Upang makatikim po ito ng kaso din, anak ng kamuti. Oh. Gantihan lang ba, no? Ganti-ganti lang. Kagaya po nito, gantihan ng kasinungalingan. Gantihan ng kasinungalingan si Tuta Soto, Loren Ligarda. At mukhang nagtablahan ang anak ng kamgagwang. Ito ay may kaugnayan po sa nangyayari kagahapon. Nanaon siya ming kudita, laban po kay Tuta Soto. Ihawak na ng numero, ang numero ni Ligarda. Binigay pa niya sa walang hawak na numero, anak ng kamuti ka naman lugar, Ligarda, no? Gusto ka nga ng 17 ka senador para maging Senate President. Paano po sila nagtablahan? Kasi di ba, pinagkalat ni Tuta Soto na di umano'y kinausap niya, nag-usap sila ni Loren Ligarda, meeting ba, no? Chismis, no? Habang kumakain sila doon, mga traidor, na gagawin daw nilang pinakaw ng babae na Senate President si Loren Ligarda. At ang problema dyan, ipinagkalat na sa madla ni Tuta Soto, at pati kanina sa interview, ay sinabi rin niya na gawin niyang Senate President, pinakaunang babae na Senate President sa kasaysayan ng ating bansa. Ngayon, ang problema, dinidina yan ni Loren Ligarda. Hindi daw niya alam yung trip ni Tuta Soto, mula Apare hanggang Hulo, buong bansa, Itbulaga, na ginawagawang komedi ang Senado at pinagluloko ang taong bayan. Inuuto si Loren Ligarda Bagsak yung moral ni Loren Ligarda dito Mantakin mo nagpadala siya, kunyari punta ka doon sa taas. Tapos bibilatan natin yung mga minority. Tawagin ka ni Mig Soberi na, Madam President, lost nyo. Nagbibiro kayo dyan ginagawa ninyong King Koy, komedyante, komedya, punchline. Yung Senado, anak ng kagwang O ito, pakinggan muna natin si Tuta Soto kasi nagpa-interview po siya kay Filon noon. Tungkol po sa kanilang drama kagahapon, no? Bago po natin pakinggan yung pagtanggi naman ni Senator Loren Ligarda sa mga pinagsasabi ni Tuta Soto. O ito, pakinggan mo natin. Kasundo-sundo kami na mag-usap-usap muna at saka humingi ng audience sa akin si Loren Oy! So doon kami nagpunta sa Senator's Lounge at kung sino gusto sumama, pwede. Pero hindi ako nakapagtagal sapagkat meron din akong nirequest naman ng mga ibang kasama namin ng minority na kausap. Humingi daw ng audience si Loren Ligarda. Parang Itbulaga talaga audience, no? O, sige nga. Sabi na ko,
So umakyat ako doon sa opisina ko at pinuntahan ako nung isa, dalawa sa mga members ng minority. At yun, nagkikwento sila. So habang nandun ako sa taas, sa opisina ko, yun namang mga kasama ko sa majority ay kinetuhan ni Loren kung ano yung nangyayari doon sa mga pag-uusap nila nung earlier ata, one day before or kahapon ng umaga, parang gano'n. Gano'n yung nangyari. Pero apparently, kaya meron lang mga di may iwasan yung merong mga gripes yung ibang members ng minority kaya pinakinggan lang namin. Opo. Well, klaro ho naman po yun, ano? Yung kanila pong sentimiento, yung sa minority. Opo. But yun ho bang ibang miyembro ng majority, meron ding sentimiento laban sa inyo? Ay, wala. Hindi, saka ang sentimento hindi sa akin eh. Kaya alam mo naman, lalong araw, ang panahon ko ni Senator Salonga hanggang ngayon, 1988 hanggang ngayon. Ang sentimento ng minority hindi sa'yo? Kanino? Ikaw, Senate President, anak ka ng kagwang Itbulaga ka talaga. Alam ka naman ang sentimento kay Alan Peter Cayetano. Sa'yo, ikaw yung Senate President, masyado kang didinay ka pang hinayupa ka. Lahat ng change of leadership na nangyayari, 99% ng change of leadership na nangyayari, may problema sa Senate President. Hindi sa nakita namin, sa narinig namin, actually, yung sitwasyon ng problema, hindi yung Senate President. Ano ba siya? Ikaw nga ang problema eh. Anong sitwasyon? Ang sitwasyon nga ikaw, dahil school bukol ka, ubob ka, wala kang alam. School Bocol University, nagmukha kang feeling mo abogado ka, abogado ka nga eh. Ano bang sitwasyon? Hindi daw siya eh. Sitwasyon, sir. Well, yung iba, ang feeling sila yung tinatamaan ng Blue Ribbon Report. Yung iba, ang feeling parang bakit daw napapaginitan ng mga senador, mas maraming malala yung mga nasa house. Yung gano'n. Di ba? Yung... So tama nga ho, yung doon nag-umpisa, noong nag-leak yung draft, no? Ni Tuta Soto at ni Panfilo Lacson, na inamin din na Panfilo Lacson, ang may dahilan ng paglilik ng draft ay itong si Pinuno, si Lito Lapid. Kaya ngayon, winidraw hindi na sumuporta yung tatlong senador, Mig Zubiri, at saka si JB Ercito, si Gatchalian. Paano kasi, siyempre bahay nyo, sinusunog nyo. Yung mga buhaya dyan sa Kongreso na sinabi ni Panfilo Lacson, mga kontraktor, hindi nyo dinali. So ito yon kasi kung binibiralin rin po nila na pagkakasuhan ay tatlong minority, Joel, Jinggoy, at saka si Chis Escudero. So talagang yun ang plano nila, pabagsakin yung tatlo. Kaya pero ganun lang more or less ang issue. Kaya naman, hindi naman hindi nag-materialize. Especially, let's say, you will always need 13 signatures. Kahit na 14 o 15 lang ang senador na present, you still have to have 13. That's the rule, that's the law in the Constitution kung paano mag-elect ng Senate President. So dito ho, umabot ka ng 17 eh. Umabot ka ng 17 yung pumirma, sobra pa nga eh. Kaya ang problema nga ho sa'yo, Tuta Soto, sinulot mo, binudol mo itong si Loren Ligarda. Gumawa kayo ng eksena dahil si Loren din mali, din nagsabi sa kanya. Tuloy oh. po talaga, main factor, yung Blue Ribbon Committee report kung saan nagre-recommend na kasuhan ang mga nakaupong senador. Well, pwede sabihin pero hindi naman exactly siguro. Meron ding problema yung biglang nagkaroon ng ganitong init nung tanggalin namin si Senator Amy sa Foreign Relations. Oy, so ngayon pinagbintangan mo si Mangga. Na dahil sa kanya nung tinanggal si Mangga sa Foreign Relations, pinalitan ni Erwin Tolpok. So dito nagsimula na ugong-ugong na sipain siya. Hindi ba dun sa Senate Blue Ribbon Committee? Senate Blue Ribbon Committee. So ngayon hinatak niya si Amy At saka ito 1 week before tinanggal siya, sinabihan na siya ni Mix na masyadong marami nakapending na treaty, masyadong marami nakapending na ganito, at saka yung issue namin against China, yung Foreign Relations Committee medyo favoring yung grupo ng minority pagdating dito sa China Stud. Kami gusto namin yung sanang plano to adopt yung undiplomatic criticism of these officials ng China sa atin. Lolo, hindi ako naniniwala po na ang minority ay pabor sa China. Ang iniisip lang ng minority para hindi tayo magkaroon ng crisis, mas matinding crisis. Kasi hindi natin kakayanin ng China, kailangan mag-usap at may kipagkaibigan. Lus-lus ka talaga, one ball. Sabi ko, tayo meron kasi freedom of expression eh. So, ano gusto natin sabihin tungkol sa kanila o tungkol sa official nila may karapatan tayong sabihin yun. Di ba? Sila parang ganun eh. Mga balat sibuyas eh. Sinasabi ka tungkol sa mga official ng China, parang nagwawala agad eh. Diba? Kasi mali ka. Anong balat sibuyas doon, lus-lus mo? Walang balat sibuyas doon, tinatama ka lang. Dahil ang dapat na magbigay ng statement yan para sa foreign policy ay Department of Foreign Affairs. Hindi kayong mga school bukol, One Ball University graduate kayo ni Erwin Tolpok. Wala kayong mga alam. Traditionally po, Tito Sen, ang committee na yan dapat po hawak ng miyembro ng majority ba? Correct. Kaya namin hindi inalis kay Senator Amy nung kami mga majority ng September 8. Sapagkat
may nakapending na committee, meron nakapending na treaty noon, hindi ko lang matandaan yung title. Importante yun. Naumpisahan na niya yun. So gusto namin tapusin niya. Pangalawa, may pagkakataon, sa tingin namin, sabi nga sa akin ni Senator Subiri, yung aming majority leader, may chance na sumama sa majority si Aimee. Oy! Dahil majority kami, di ba, may nasa huwag na muna natin alisin, sabi niya. So okay lang, pagamat. Yung isa, dalawa sa mga kasama namin, lalo na si Senator Tulfo, very interested, hindi siya doon sa committee na yun, pero hindi namin siya pinagbigyan dahil kay Aimee. Very interested si Nung Tulfo. Si Erwin. So pagdating dito, kasi mga treaties, parang meron mga concern si Erwin sa mga treaties na gusto niya maipasa. Ngayon, ang iniisip kasi namin, malaking bagay itong issue sa China eh. Hindi pa pwedeng ang Foreign Relations Committee ng Senado medyo leaning towards China. Opo, sige. So, Los mo. So ngayon, yun ang ginawa mong parang rason. Kaya merong usap-usapan na kudita. So hindi mo inirason yung parang Senate Blue Ribbon Committee na tinablan ninyo yung kapwa senador. Kasi nga, pag ganun ang rason kasi, ay panigurado magbaklasan ng mga ng suporta. Wala, yun na yun. Magaling ka lang mambudol. Nauto mo lang si Loren Ligarda. O ito, tingnan mo pakinggan din natin uli si Tuta Soto dahil di ba pinagkalat niya na di umano gagawin niya na pinakaunang babae na maging Senate President. Ang problema, hindi alam ni Ligarda daw yung mga pinagsasabi ni Tuta Soto. So nagtablahan sila dito. O ito, pakinggan natin. Yeah. yun. Opo. Tito Sen, bakit may biglang term sharing na usapin? Saan ang gagaling yun? Ay, ano yun, biro lang ni Kiko nung opisyan, si Francis nung opisyan. Nung nandun na kami sa likod, tapos na ako sa taas, bumaba ako, nagkakwentuhan kami sa lounge. Sabi na, binibiro-biro lang nila si Loren eh. Tapos ang naisipan namin, kami na nag-exempted. Siguro nga, mabuti nga siguro dahil total, gusto nila magkaroon ng first woman Senate President. Sige, gawin natin. Bakit? Sabi ni Subiri, kahit sa mga last 2-3 months ng term mo. Sabi niya, sige kako. Bakit hindi? So hindi exactly term sharing yun. We plan to elect her as the first woman Senate President after the 2027 budget. In other words, sa 2028. Tingnan mo ito na ngayon, magkabulilyasuhan kayo ni Loren Ligarda. So ito na, hindi daw term sharing kasi ang post ni Tuta ni Kiko, yung kalabaw, Masilbi sa kalabaw. Turo ng dagat, puta nanalo pa. Na term sharing, power sharing. Tapos gawing pinakaunang Senate President itong si Loren Ligarda. Ang problema nga magiging Senate President pa ba yan? Si Loren Ligarda. Sa tingin nyo ba may magtitiwala kay Loren Ligarda? Pagkatapos niya na traidor ang minority, siya yung minority na pinagkatiwala ng minority yung buto nila sa kanya kay Loren Ligarda. Pero ang resulta, nagsumbong si Loren Ligarda sa'yo at binudol mo, ginawa mong itbulaga at inuto-uto mo dito si Loren Ligarda. Ginawa niyang tanga si Loren Ligarda dito. Sipin mo, tatawagin na Madam President. Ginawang tanga. O ngayon, baka sa Lunes, magbulilyaso ka pa. May Lunes pa naman. Bago matapos yung term niya. Yun ang plano. So, it's not really term sharing. Kasi kung term sharing, 1.5 years tayo. Or 1 year tayo. Di ba? Hindi naman exactly. Medyo hindi yun ang tamang term. Ang tamang term is, we plan to make her Senate President towards the end of her term. Towards the end of the Congress. O, tangina yan pala yung script nila. Hindi yan we plan. Script, no? So yung script ninyo, masamang script yan at hindi mangyayari yan kailanman na magiging Senate President yan si Loren Ligarda hanggang pangarap na lang yan. Marami nang galit dyan. 20th Congress. For what particular purpose? Just to make it historical? May mga gustong mag-upo sa kanya Di ba? May mga gustong mag-upo sa kanya. Lalo na members ng minority. Well, kumbaga sa sabi nga nila parang mga pang-incheck ni Subiri. Opo, sige. Pang-inject ni Subiri yun? Anong pang-inject? Dingbak siya? Tama ba din ninyo pang-inject? Ibig sabihin, pakanalang ni Subiri yun. Yung tinatawag na Madam President at gawing pinakaunang Senate President na babae, patay kayo dyan. Pinaglaruan mo si Ligarda. So, sa ngayon po, ang kasalukuyang setup ngayon, you still have the 13 votes, right? Opo. 15. I'm sorry, you have the 15, yung trust sa inyo, Senador. Opo. So, maaari sabihin natin na hanggang ngayon po, hindi pa rin kayo nakakasigurado kung ano mangyayari sa Lunes. Ay, nakasisigurado naman siguro. Okay. Patay, wag kang magpagkampante dyan, Tuta Soto. May 15 daw siya, may 15 nga sila, so 9 sa 9 sa minority. Putang, sabi ko nga sa inyo may mangyayari pa to sa Lunes. Lalo na ngayon, dinideny na po ni Loren Ligarda yung mga pinagsasabi ni Tito Soto. Mamantakin mo 9 ang minority. So ngayon, nagbulilesuhan na sila ngayon, nagtatablahan na, pero kampante siya sa 15. So 4 ang hahanapin, yung minority. Sabi nga namin, usap-usapan namin sa Birada Aguila kanina yung 17 na pirma, tamang bilang yun. 9. 9 plus 2 bilyar. 11 na. Plus isang Cayetano, 13 na. Plus isang JBRC to, 14 na.
Yung Subiri, 15. Yung JB, tama. Yung Gatchalian, 16. O pang 17 si ano, si Loren Legarda, may numero si Loren Legarda. Ang problema nga, nagsumbong pa siya, dapat hindi na siya nagsumbong. Pero ito guys, sa Lunes, crucial po ito, nakikita ko. Posible po, madali pa rin itong si Tuta Soto sa Lunes at pwede siyang masipa sa pagka-Senate President. Kung gagalaw, yung 16 sabihin na rin natin 16. Kasi pang 17 si Loren Legarda, gawin na lang 17. Kung gagalaw yung 17 na gustong gawing Senate President si Legarda. Di ba ho? Anong kailangan lang? Kailangan lang po nila ng 13 na numero para mailik po sa pagka-Senate President kung sino man. O pwede magbago to. Kasi yung mga gusto maging Senate President, si Loren Legarda, dismayado rin kay Loren Legarda. So ngayon naghahanap sila, so magiging 16 na lang sila. So sa 16 na yan, doon sila kukuha ng gawin nilang Senate President. Ayaw ni Loren, nagpauto kay Tuta Soto, pumayag siyang gawin siyang kasangkapan, gawin siyang tanga. Ito tayo ngayon, maghanap tayo ng pwedeng magiging Senate President kung ayaw ni Loren Legarda. Ito na nga po ang nangyayari, mga kabisdak. Ito po yung sagot ni Senator Loren Legarda. Ito kanina lang po yan. Sa sinabi po, pinapalutang ngayon ni Tuta Soto na nag-usap sila na gusto po nilang gawing pinakaunang babaeng Senate President itong si Loren Legarda. Ang problema, hindi sila nagkaintindihan sa script. Nagpareho bang sinungaling o talagang palpak ang script? O, pakinggan po natin ito, narito. Kultura, kalikasan, klima, ha? Oo. O, yun ang pag-usapan. Ma'am SP. Kultura, kalikasan lang daw, klima. Yun lang daw ang pag-usapan. Yun lang daw itatanong. Pero hindi pumayag ang mga media dyan. Talagang tinanong siya tungkol doon sa sinasabi ni Tuta Soto. O, narito. Soto said, no term sharing but they have plans to install you as SP before your term ends. Wala kong ideya, wala kaming pinag-uusapan pa, at don't worry, tatanong ko sa kanya yung katanong. You're okay. Wala siyang ideya. Walang napag-usapan. Itatanong kay Tuta Soto yung sinasabing term sharing. Tutuloy natin. Never daw ganun kayo niya. Tatanong ko muna, ay, ano mo dito naman, ang ating informasyon, high first hand. But the Senate presidency was indeed offered to you, ma'am. Can you confirm that too? Was it offered to you? Hindi daw in-offer sa kanya. O ano na ngayon, Tuta Soto? Nasaan yung sinasabi mong plan? Tingnan mo, hindi alam ni Loren Legarda ang mga pinagsasabi ni Tuta Soto. Ano ka naman, paping? Sinabi na mismo yan, ha? Hindi niya alam. Term sharing, hindi niya alam. In-offer, hindi niya alam. Lalo na, nagkalaglagan na. Okay. Recently, kasi ang sabi po ni Senator Soto and Senator Lacson, tinap daw po kayo. Hindi Senate President. Gusto niyo magkastorya? Sagutin mo yan. Anak ka ng kagwang naman, mga itbulagarin yung datingan talaga, Sagutin mo, magsabi ka, Loren Legarda, ng katotohanan para malaman po ng taong bayan kung sino yung sinungaling at sobrang sinungaling. Kasi ang sinungaling, pinsan ng magnanakaw nandyan sa palasyo. Ayun. Also sa inyo, you're excited to have a headline. I know how you feel. So yun Oh no, how you feel? Kasi di ba, media siya, no? Seryosong media practitioner po ito, pero nagpauto sa host ng 8 Bulaga. Nagpauto ka, huwag kang magpauto. Sus ko, animal, statement, yun na po yung statement. You have to ask. No, I'm just making a side comment about that. I mean yung kanina, ma'am, na plans to install you as SP. No, your question was the statement of the Senate President. Yes. I have no idea. I have to ask him what he meant. Siguro, sige. Bakit yung nag-bloom sa minority? So yung kahapon walang ganun nakag-usapan sa lounge, ma'am? Sa inyo ng majority lang? Wala po. Yung kahapon sa lounge. Yes, ma'am. Putangin na mo, Tuta Soto. Bakit you were seeing with Sen Aimee and other members of the Office ko nila. People come in and out of session. I was here the whole time. Bakit hindi nyo kinocover yung aking PR hearing on cultural Ayun na. rights? Bakit hindi nyo kaigtig ang inyong interest? On the establishment of... Wala kaming interest doon. Ang interest namin yung sinasabi nilang term sharing, di ba, Tuta Soto? Hindi nga daw term sharing ang ano doon, plan daw. We plan. Plan 2. Plan 3. Plan 4. Bulilyaso si Tuta Soto. That's my passion. Bakit? Walang interest kami doon. Bakit pagka...
Dahil pag sa kultura, o pati na rin sa climate change, o pati na rin sa ekonomiya, politika, that's your takbo. Alam mo naman, media ka eh. Journalist ka eh. Walang pakialam tao doon. Ang pakialam na tao doon kung paano masipa si Tuta Soto. Kaya ito yun, anong ginawa ninyo? Minsan tayo, ito tayo, ito lang politika. Ito pa yung nakakapagpapato. Limit na. Sige, ma'am. Okay, yeah, unorganized. Let's keep all your questions. And just give me time for one. I'll answer. I texted you already, ma'am. I texted you. Sige. Para gawin ko, tatanungin ko siya. Kasi I cannot comment on a statement of someone else na hindi ko pa alam. Okay, ma'am. Sige po. Thank you, ma'am. Salamat po. Thank you. Maliwanag po na walang alam. Nabuna ko lahat, pati baklawan ko. Maliwanag na hindi alam ni Loren Legarda ang mga sinasabi ni Tuta Soto na plan 2. Term sharing. Nakakaputi talaga. Oh. Diba? Ano nasabi ni Tuta Soto yan? Ngayon, sino po ang nagsasabi ng totoo sa dalawa? Si Loren Legarda ba o si Tuta Soto? Sinabi ni Tuta Soto, gawin niyang pinakaunang babaeng Senate President si Legarda. Pag si Legarda naman ang tinanong, hindi niya alam, wala siyang ideya. O ito na tayo ngayon. Magtablahan kayo hanggat gusto nyo. Kasi ako ganito, ako naman na mapalagay sa sitwasyon ni Loren Legarda na meron akong perma, merong sumuporta sa akin na 17, 17 ang gustong mga senador na gawin akong Senate President. May numero ako. Ako yung may numero. Hindi si Tuta Soto. Bakit ako makipag-ariglo sa term sharing na yan? Eh kung wala kang numero, hindi ka pwede makisabi sa akin na mag-term sharing tayo. Pag bibigyan kita ng last 3 months, 3 months lang talaga. So dihado ka dito, Loren Legarda. Kung 3 months ka lang, magiging Senate President. Tapos ang bida-bida nila ay gawin kang pinakaunang Senate President na babae. Gagawa daw ng history ang One Bull University. Na si Tuta Soto. Putangin na. Di ba ho? Hindi ang papayag dyan. Bakit? Hawak ko ang bula. Hindi hawak ni Tuta Soto ang bula. So siguro, hindi ko alam kung paano nila na-hypnotize si Loren Legarda. O pinaakyat sa pudyum, nagsalita, at sinabing, Madam President, ang nagsabi din si Mig Sobere. So ngayon, kung yun lang ang drama ninyo, pinagluluko ninyo ang tambayan, hindi yan maganda. Sa isang institusyon, lalo na po Senate President ang pinag-uusapan, Senado po yan eh. Kaya hindi po napigilan ni Ma'am Malutikia, yung profesor, ang kanyang damdamin kahit naman tayo, hindi naman tayo tanga. Sabi ni Ma'am Malutikia, ang Senado ay hindi katuwaan lang. Hindi katuwaan lang. Senador kayo, di komedyante, di komedyan. Interference ng kung sino-sino ay nakakabahala at nakakalungkot. Lumala pa ang 20th sa 19th Congress. Kasi nga, nandiyan na si Tuta Soto. Mas malala ang 20th Congress. Dahil nga, ginawa nilang kakatawanan yung pagpalit ng Senate President. Alam ko, naintindihan ko po yung ginagawa dyan. Parang binibilatan nila yung minority. Bilat kayo. Mali ang nilapitan nyo. Si Loren Legarda ay kumampi sa akin. Si Loren Legarda ay nagsumbong sa akin. Kaya tablado kayo. Pero ito, hindi malinaw ang mga statement ni Tito Soto at Legarda. Delikado kayo. Baka sa Lunes ay tuluyan ng masipa itong taga One Bull University na si Tuta Soto dahil sa kalukuhan at kasinungalingan sa Senado.